Isang panibagong adventure na naman nga ang naganap para sa mga Team Putik. Dahil ngayong araw nga ay napakarami naming nakuhang talaba na ipo-food trip. At hindi nga lang yun dahil napakarami din ditong tahong na nabubuhay. Kaya napakasaya na naman nga ng pananghalian ng mga Team Putik. Kung makikita nyo nga dito si Jogs ay talagang hindi na mapigilan at tilagyan na nga ng suka itong talaba. Dito na nga rin kami nagluto ng ulam para sa aming pananghalian. Maraming salamat nga pala kay Ginoong Mel Prangcorada dahil isa yan sa napakabait naming mga tropa. Kung tutuusin nga ay hindi namin ito may experience yung mga ganitong bagay. Napakaganda talaga ng kanilang lugar dito sa Barangay Baruyan. Kung makikita nyo ay napakaangas talaga dahil dito nga ay may kubo-kubo sila sa gitna ng dagat. Sa part na to ay may nakita nga si Rainier na isdang patay. Pasalamat ka na nga isda ka dahil patay ka na, kung hindi may ipod trip ka pa. Nakikita nyo ba yung napakalaking lambat na yan sa likodan namin? Ayan ay ibinababa panghuli ng isda. Nakalimutan ko na nga lang itanong kung anong tawag dyan. Basta mayroon nga siyang parang manuwela ng barko na iniikot para ibaba taas. Kung meron nga ganyan sa inyong lugar ay paki-comment na lang kung anong tawag dyan. Dahil sumabit nga yung kabilang kanto nito ay kailangan niya ating tanggalin para maibaba yung lambat. Sa bawat kanto nga pala ng lambat ay meron nga itong pampabigat para pag ibinaba nga ito ay talagang siguradong bababa sa ilalim ng dagat. Baka kayo'y nagtaka nga kung bakit kami nakarating doon ay nasa gitna nga ito ng dagat. Siyempre hinatid nga kami nitong bangka, talagang napakaangas talaga ng adventure namin ngayon. Dahil ang adventure namin ginagawa sa bukid ay puro palayan nga lang nakikita at meron namang ilog din doon. Kaya ngayon ay talaga napakasaya nga ng Team Putik dahil naka-experience ng ganitong mga pagkakataon. Bukod nga sa napakaganda ng view at napakasariwa ng hangin dito ay talaga napakakisig din at marami nga talagang may ipod trip sa dagat nila dito. Dahil napakayaman talaga ng dagat nila dahil pag sumisid ka dyan ay talagang gipaw ang mga tahong. Nauna na nga pala yung ibang mga Team Putik dyan dahil hindi nga kami kasya lahat dito sa bangka. Ultimo nga palang gilid ng dagat dito ay talagang marami kang makukuha mga makakain. Si Guamilbin nga dito ay may nakita na lukan o tapalang kung tawagin. Maya pa ay napansin ko nga dito si Rainier na may dinudukdok nga dito sa gilid ng sasahan. Tinanong ko nga kung anong ginagawa niya dyan ay meron nga daw katang na nakasingit dyan. Maya pa ay natanggal na nga niya ito at hindi ito gumagalaw, mukhang nagpapatay-patayan. Ako nga ay namangha sa katang na ito dahil talagang napakatalino niya. Ayaw niya sigurong maipod trip. Alam na niya siguro na ang mangyayari sa kanya na pag siya'y gumalaw ay talagang gagawin siyang kilawin ni Rainier dyan. Nang makuha nga namin ito ay hinugasan nga ito ni Utol Milvin dahil nang malaman namin kung patay nga talaga siya o nagpapatay-patayan lang. Ubus talaga nga ako dito ng mga dahil hindi talaga siya gumagalaw kahit buhay naman siya. Pero natakot nga kami dito na ipodrip ito baka kasi ito yung alimango na nakakalason. Kaya hindi na nga namin ito pinodrip dahil baka nga hindi na kami makagawa ng mga adventure pag kinain namin ito. Dahil kung ito nga yung katang na nakakalason ay baka sa langit na kami magpodrip. Sadyang napakabait nga pala nito ni kumparing Franco. Bukod kasi sa pinatuloy na kami dito sa napakagarang pwesto at lugar nila at talagang tinulungan pa kami sa paninisid nga ng talaba at tahong na napakakisig talaga niya sumisid dahil napakatagal niya sa ilalim. Sumisid nga siya ay dito na siya ultaw sa kabila, nakakamangha talagang talento niya sa paglangoy. Habang ako naman ay nandito nga lang sa tabi ay nagbibidyo-video at parang tanga lang ako dyan nagpapakit sa camera. Siyempre joke lang yun dahil ako nga nakatuka dito sa pagluluto ng aming pang-ulam para may maitpod trip kami pagdating ng pananghalian. At ang mga ibang Team Putik nga ay talagang lamog-lamog nga ng putik dahil sa paglilinis ng tahong. Sa ilalim nga pala ng tubig kinukuha yan na magkakasama kaya maraming putik nga sila dahil dun sila nabubuhay. Pero meron din namang iba na talagang nakakapit lang sa kawayan. Pero syempre yung nasa ilalim nga ang target namin dahil talagang napakarami nga ng tahong sa ilalim nga nitong tubig na ito. Kaya agad na nga ako nang hingi ng nalinisan nilang tahong para nga maisalang ito at maipod trip rin namin ito mamaya. Pagkatapos nga kumulo niya na ihinain ko na talaga namang nagtipon-tipon na pati nga yung dalawa kong anak dito ay talagang hindi na pinatigil at binakbakan na itong tahong na aking niluto. Ang masasabi ko lang ay talagang napakaganda sa lugar ng Baruyan dahil napakarami nga ditong iulam at pwede mo talagang ipod trip. Kaya sigurado ako na isa ito sa napakasayang araw na nangyari sa mga Team Putik. Napakasarap sigurong manirahan sa ganitong lugar dahil unli seafoods na. Kaya naman ang bawat isa sa amin ay pinasawa talaga sa kinilaw. Tangina. Kahit madumi ang kamay na, tuloy pa rin yan. Sumubok na nga magbangka dito si Rainier at saka si Jogs, pero ito ang nangyari. Yan. Ang dami. Oh, yan, lalayo na. Dito kabila, kabig. Oh, ikot na naman. Maghapon na kayo Ala, dyan! ala, dali. Maghapon na kayo Dali. dyan! Oh, diyan naman. Diyan naman ang punta ninyo diyan. Oh.
Oh, sige lang daw, sige lang. Tanga. Patras, kampiyon. Ang bobo mo. Oh, wala, diretso kayo dyan. Mga ano kayo eh, Ayaw honghang. kayo. Mga honghang. Ano? Maghapon na kayo dyan, mga tanga. Oh, dyan lang yun. Oh, gino. Hindi, lapit nyo dito. Ganyan. At dahil hindi na nga sila makadikit dito sa kubo, nirescue na sila dito ni G-Man. Dahil kung sila aasahan sa pagsasagwan ay baka makarating sila sa Pacific Ocean. Nang makatapos sila ay kami naman ang gumamit ng bangka. Pero sa part na ito ay medyo malakas na nga ang ulan. Lumaman daw kasi kami dito ng lambat na panghuli daw ng ayamayan. Habang ang ibang timputik ay naglilinis nga nitong tahong. Para sa pag-uwi namin sa kanya-kanya namin tahanan ay meron pa kaming baon. Wala na nga ako ibang masasabi pa dito sa aking kumpare. Bago kami umuwi ay nagdala muna siya ng mainit na tubig para kami makapagkape. Ganyan talaga siya kagaling tumanggap ng mga bisita. Kahit sa totoong buhay kami naman ay mga buwisita. Hindi lang mainit na tubig at kape ang dinala niya sa amin dahil pati tinapay nga sa tindahan nila ay dinala na ata para ipakain sa amin. Kaya nagkape nga muna kami bago umalis. Siya, hanggang dito na lang ho. Kita-kita na lang ho tayo next video.